Hello guys, good morning. So mayroon tayong i-share sa inyo guys na Kia Pride, lumang modelo to. At ang issue nito guys, ayaw mag-automatic ang aircon, compressor at auxiliary fan. So meaning nakarikta. Tapos RPM nito guys, taas baba, or minsan naman mag-stuck sa taas. So papaanda rin natin to guys. So ito yung RPM nya. So pag malamig siya ay okay yung RPM nya, pero pagka uminit na yung makina pati yung aircon, doon na siya, hindi na siya makabalik sa normal niyang RPM. So base sa ating unang diagnosis, mataas kasi guys yung charging ng preno nito. So ang presyo nito guys habang naka-idle siya, ganyan pa yung idle niya, ay 400 na PSI. So overcharge na halos talaga siya, lalo na pagka engage na ng aircon, yun mas lalong tataas, lalo na pagka mainit. So wala pa yung aircon guys, kaya yung RPM niya ay halos nasa 600 lang. So 600 lang yung RPM niya. Pag nag-aircon yan ay tataas konti, minsan bababa muna saka tataas. So yan yung ano. So i-rev lang muna natin yung i-rev yan para ma-confirm natin kung may delay pa o stuck up pa yung RPM. So ito guys ay nalinis na natin ano niya, idle up, at inobserbahan lang natin kung may pababago, kasi dati nito 1.5 yung RPM nito nang hindi pa nalinisan yung idle up. Kaso kahit na nalinisan na, hindi pa rin niya kaya yung sa aircon pag may load, gawa ng overcharge. So 400 PSI kung convert mo sa kilo, halos 30 kilos yung binatong mo na bigat sa makina. So yan yung issue at saka symptoms na binibigay sa sakyan na to. So ano ba dapat yung gawin ito guys? So kailangan tama ang pressure sa preyon at antayin natin kung magiging okay yung automatic niya. Pero pag hindi yung automatic, meaning nakarekta na to guys. Pag on ng aircon, diretso na on ang auxiliary fan. Pag ignition on ng ng engine, ikot na kagad yung radiator fan. So yan, papalitan natin yung iyak valve, so vacuum valve kung tawagin ng iba. So mayroon tayong bago. Yan, ang problema kasi yan guys, kaya papalitan natin ay pagka uminit na yung valve na yan, control valve, doon na nagpapalya. At ito i-fix natin yung putol na hose, at papalitan natin distributor cap dahil pupugak-pugak yung takbo niya. So mayroong issue ng cut off or spray spark ng kurente, scattered yung spark ng kurente. So yan yung ano natin, at i-road test natin pag naikabit na natin. So kung nakikita nyo guys, yung portion na yan dyan ay ating ipifix. So yun lang may share ko sa inyo. So ngayon fast forward tayo, matapos natin palitan yun ng piyesa na dumating, ay ito na yung ano niya, very responsive na siya. At pag nag aircon siya, malamig or mainit,
is okay na. Pero ang gagawin natin dito guys ay babaan pa rin natin ng pressure. So kasi baka mamaya magkaroon na naman affected parts dahil sobrang overcharge talaga. So kakayanin man ng makina ngayon, baka isang linggo lang yan balik ulit yung problema. So yun lang guys, sumasya ko sa inyo. So wag nyo talagang i-overcharge dahil dagdag bigat yan sa makina. Lalamig man yan, pero yung idle ng makina ay hindi stable. So pipitik-pitikin natin yung accelerator. So kita ninyo wala na siyang stock. Minsan tumitigil yan sa 1.5 bago bumaba. So yan lang guys, may share ko sa inyo. Importanteng advice, wag ninyong i-overcharge dahil pag overcharge pre yun ang system, mabigat sa makina yun. Happy parts is yung RPM nya at yung rough idle nya. Pag nanakbo yung parang nasikan o pugak-pugak. So ganun lang ang advice ko. So this is Autoboyson. Maraming salamat sa panonood guys. At naway nakatulong to sa inyo. God bless you all. Hanggang sa muling susunod nating video, tutorial or video information. Dito ako tagkuan sa imo sir. Suya tag-chat. Amoy dito kinahanglan na i-check isa i-repair dyan to kay amoy nakita nato isab na mga abnormalities. So kung ma-repair dyan to, so hopefully mutarong na ini siya. Kaya may lain na related na kuan issue dyan to raman na ako tag-chat sa imo. Ano? Aircon siya normal jaya aircon siya. So amay siya sa operasyon jaya aircon wayay aircon jaya aircon. Responsive na ni siya kuan. Siya throttle siya. Ano? Make